Bakit? Pero ang iba na yumayaman, pero yung iba successful lang. Tanong ko sa iyo ngayon, bakit ang daming Pilipino dito sa Canada na sobrang sipag, pero wala pa rin napupundar na totoong asset? May sweldo, nag-overtime, nagtatrabaho habang holidays, may second job pa minsan. Pero pag tinanong mo, may rental property ka na ba? Tahimik. Hindi dahil tamad, hindi dahil kakulangan sa talino, mindset ang kulang. Specifically, real estate mindset. Today, pag-usapan natin kung paano talaga binubuo ang yaman through real estate para sa mga Filipinos dito sa Canada na ayaw lang mabuhay, kundi gusto talagang yumaman through real estate. Walang stocks, walang crypto, real estate lang. Minsan napapatanong tayo, bakit sila yumaman? Pareho lang naman kami nagtatrabaho pero meron tayong hindi napapansin. Hindi sila yumaman by accident. Yumaman sila dahil nag-dedicate sila ng parte ng buhay nila para mag-aral paano yumaman. Think about this. Kung gusto mo maging engineer, nag-aral ka ng ilang taon, nag-exam ka, nag-practice ka, nagkamali ka, tinuloy mo pa rin. Hindi ka nagising ng isang araw at nabiglang engineer ka na. Same sa nurse, same sa trades, the same sa kahit anong profession. You dedicated years of your life to that skill. Ngayon, tanong ko sa iyo, ilang taon na ba ng buhay mo ang pinag-aral mo sa pera at paano yumaman? Most people, zero. Hindi sila nagsastudy ng financial literacy, financial education, real estate, or other investments. At doon pa lang tapos na ang usapan. Pwede kang successful nurse, successful engineer, successful ka na manager, pero hindi ka wealthy. Because being successful and being wealthy are two different things. Ituruan ka ng school kung paano magtrabaho ng maayos, sumunod, at kumita ng sweldo. Hindi ka naman tinuturuan kung paano mag-handle ng pera, gumamit ng debt wisely, mag-build ng asset, mag-isip tulad ng isang landlord. Kaya karamihan sa atin ang nangyayari, malaki ang sweldo, mataas din ang gastos, at walang assets. You mastered your job, but not money. Ito ang shift. Wealth building is a profession, at ang real estate, yung specialization. May mga taong yumaman sa real estate hindi dahil swerte sila, kundi pinag-aralan nila kung paano mag-invest sa real estate, paano mag-handle ng pera, pinag-aralan nila yung market, iniintindi nila yung cash flow, inaaral nila ang leverage, at natutunan nila ang tenant system. Hindi sila basta lang bumili ng property. In the same way na hindi ka lang basta-basta naging nurse, hindi ka lang basta-basta naging engineer, nag-training ka rin. In my own opinion, bakit nga ba real estate ang isa sa pinakamalakas na tool? Tatlong paraan ka binabayaran ng real estate sabay-sabay. Cash flow buwan-buwan, appreciation o pagtaas ng value, at loan paid down. Ibig sabihin, binabayaran ng tenants mo yung utang mo at lumalaki yung equity mo at the same time. Example, property worth 400,000, lagay mo na lang nag-appreciate yung property mo sa area at least 4% per year. So 400,000 at 4% per year, tumaas yung property mo $16,000 per year. So binabayaran ng tenants mo yung loan mo $7,000 per year. At don't forget, meron ka pang cash flow na $300 per month, which is $3,600 per year. Total wealth gain sa isang taon is $26,600. At tandaan mo, nag-down payment ka lang ng 5 to 20%, pero 100% ng property ang gumagalaw. Yan ay ang power ng leverage. Walang ready sa real estate. Most Filipinos nagsisimula sa house hacking, pinapaupahan nila ang ibang parte ng kanilang bahay, may basement suite ka, may duplex, nakatira ka sa kabilang side, or kahit fourplex. Example, mortgage plus expense is $2,600, basement rent is $1,500, actual cost mo is $1,100 lang. Tenant ang nagbabawas ng gastos mo habang binubuo mo yung asset mo. Ito yung rule, cash flow muna bago yabang. Rent is $3,000, expenses is $2,700, meron kang cash flow na $300 per month. At let's say na-build mo yung portfolio mo at 10 properties, that means 300 times 10 is $3,000 per month. Hindi isang deal ang nagpapayaman, but yung portfolio mo, ilang properties ba ang nabili mo? Kasi bawat isa na yon magbibigay ng cash flow. Debt bilang tool, hindi kalaban. Ang good debt, may tenant at may cash flow. Ang bad debt ay kotse,
at credit card. Inflation kinakain yung utang. Tenant ang nagbabayad. Landlords understand this. Sa first 5 years mo, nag-invest ka sa real estate, mahirap. Ang next 5 years, gumagaan. Pero after 10 years, life-changing. Karamihan ng mga baguhan sa real estate sumusuko in year 2. So, tuloy lang laban, be consistent. Wealth requires patience. Simple real estate action plan. Aralin ang market, mag-ipon ng down payment, start small, focus on cash flow, repeat every 2 to 3 years. Tandaan mo, hindi ka yayaman sa real estate dahil swerte ka. Yayaman ka dahil dinedicate mo ang parte ng buhay mo sa pag-aral nito. The same way man, nag-dedicate ka ng parte ng buhay mo sa career mo. Ngayong tanong, ano ang susunod mo pag-aralan? Promotion or real estate? Kung handa ka mag-build, comment real estate. Subscribe ka dahil ang yaman inaaral, hindi hinihintay.